Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, tuluyan ang nakatakas sina Roberto at Miguelito habang si Tanggol ay labis na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang amang si Ramon. Isang pangyayari na hindi niya kailanman inasahan. Sa kabila nito, nagtagumpay ang taong bayan sa kanilang pakikibaka laban sa mga gerero. Galit na galit ang mga mamamayan kaya't sinira nila ang mga larawan ni Miguelito bilang simbolo ng kanilang galit at paglaya. Nagbunyi ang buong Maynila. Sa wakas, muli nilang nasilayan ang liwanag matapos ang matagal ng kadilimang dulot ng kaguluhang ito. Kasabay ng panunumpa ni Mayor Tanggol, agad niyang inasikaso ang mga problemang sumisira sa lungsod, lalo na ang mga kriminal na nagpapahirap sa maliliit na mamamayan at sumisira sa kinabukasan ng kabataan. Masayang masaya si Ponggay sa mga nangyayari. Buo ang suporta niya kay Tanggol at saan man ito magpunta, lagi siyang nasa tabi nito. Hindi rin pinatawad ni Tanggol ang mga tiwaling konsehal ng lungsod. Agad niyang pinahuli ang mga ito bilang patunay ng kanyang pagmamahal at alaala para kay Santino. Agad niyang pinahuli ang mga ito. Bilang patunay ng kanyang pagmamahal at alaala para kay Santino, ang kanyang kapatid, itinuloy niya ang pangarap nito para sa isang maayos at mapayapang Maynila. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sumigaw at nagbunyi ang mga tao. Isang malayang Maynila at mas magandang kinabukasan ang naghihintay sa lungsod. Ngunit hindi matanggap ni Roberto at Miguelito ang kanilang pagkatalo, pati na ang pagkawala ni Jackie. Kaya bilang paghihigante, nagbuo sila ng bagong grupo at muling tinipon ang kanilang mga dating tauhan. Nilusob nila ang isang piitan upang palayain ang isang halimaw na matagal nang may galit kay Tanggol. At ito ay walang iba kundi si Rigor. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad nilang isinagawa ang kanilang plano para pabagsakin si Mayor Tanggol. Pinuntirya nila si Aling Marites, ang ina ni Tanggol, upang mapilitan siyang lumabas. Sabay-sabay nilang pinasabog ang iba't ibang lugar sa Maynila upang magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa lungsod. Sunod-sunod ang pagsabog. Dito, doon at kung saan-saan. Walang pinipiling target, kaya naman naghari ang takot sa buong Kamaynilaan. Nakarating agad ang balita kay Tanggol nang makita niya sina Roberto at Miguelito kasama itong si Rigor na bihag ang kanyang ina. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang sumugod upang iligtas si Aling Marites. Sa daan pa lamang ay hinarang na siya ng napakaraming kalaban. Ngunit hindi umatras si Mayor Tanggol. Kahit gaano pa kadami ang kalaban, patuloy siyang lumalaban at sumusugod habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Roberto. Lalo pa nilang pinaghahandaan ang kanyang pagdating. Sa pagkakataong ito, mas malakas na ang armas na inihanda nila. Galit na galit si Miguelito habang pinauulan na ng bala si Tanggol. Ngunit hindi natinag ang matapang na alkalde. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Aling Marites ang pagkalingat ni Rigor at mabilis na tumakas habang naglalaban sina Tanggol at Miguelito. Napagtanto ni Roberto na malapit nang matalo ang kanyang kakampi. Kaya ang huling paraan niya upang makaganti ay pindutin ang bomba na itinanim nila sa lugar kung saan naroroon si Tanggol. Ngunit laking gulat ni Roberto nang makita niya si Tanggol na buhay pa pala at nasa likuran niya. Mabilis siyang hinabol ni Tanggol at pinaulanan ng bala. Sa di kalayuan, napaiyak ng malakas si Aling Marites. Labis ang pagdadalamhati sa nangyari sa kanyang anak na si Tanggol. Ito na nga ba kaya ang magiging katapusan ni Tanggol? O dito na ba matatapos ang pagiging bayani at kwento ng Batang Quiapo?